Kung ang kasalanan mo ay sinlaki ng barko, ang pag-ibig sa iyo ni Lord ay sinlaki ng dagat. Imagine that. No po, no? So, nakuha po natin. So, wag naman maging susi yung grace ni Lord sa paggawa po natin ng kasalanan. Dahil grabe po ang pag-ibig ni Lord. Amen? Sobra po ang pag-ibig ni Lord. Alam niyo po, sa 2 linggo o sa 3 linggo na pag-uusap po natin about grace, ako po personally, tinuturuan po ako ni Lord how to expand my view. Pagdating po sa mga taong hindi kaibig-ibig, yung minsan alam niyo nang kakagigil talaga. Di ba? Alam niyo, kakagigil na talagang gusto mo na sikmuraan nang aano So alam mo na yon. Pero dahil nga dun sa topic po natin na grace, ako po mismo sa sarili ko, Lord, teach me how to love like yours. Napakahirap magmahal kung paano magmahal ng katulad mong magmahal. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Diba? Amen? So ako po mismo sa sarili ko, nakikita ko, ako po mismo tinuturuan ni Lord, Eman, ito yung grace ko, pag nagkamali ka at nagkasala ka, ito lang yung kaya kong gawin. Ito yung kaya kong gawin, ang mahalin ka. Amen? Sa pagkakamali mo, sa pagkakasala mo, ito yung kaya kong gawin. Amen? At alam nyo po, si Pastor Anton, tama-tama na andito po. Before tayo po magkaroon ng Far Life, dumaan po ako sa matinding sakuna. Matinding anointing, matinding sakuna, no po. Ako po, inaamin ko po sa sarili ko, inaamin ko rin po sa inyo. Hindi kumot na kami po yung mga pastor, hindi po kami exempted na magkamali. Hindi po kami exempted na magkasala, no po? So kami po ay nagkakasala rin, nagkakamali rin po, no? Kaya lang minsan dahil nga sa ano ba tawag dito? Minsan napagbibintangan ka na sa hindi mo naman ginawa, ano? Lumalampas na doon sa hindi na totoo. So ikaw naman mismo, paano mo pagaganahin yung grace sa puso mo na ano ba naman ta? Hindi na totoo diba? Kung i-share ko po sa inyo isa-isa, magbigay po ako ng isa sa inyong statement. Hindi na po ako magda-drop name dahil may grace nga po tayo. May nagsabi po na ako po ay pumapatol sa may asawa at may asawa at may anak. Kim, may asawa ka ba? Si Lord daw yung asawa niya. May anak ka na ba? Wala pa. So, yun po ang pinagtataka ko. Ewan ko ba? Hindi ko, boom! Pogi problem, patay. So, ako po, personally, in my heart, kung pagaganahin ko ang puso ng isang tao, di ba, mami, no, makakasapak ka talaga, uppercut! 300 combo. Oo, no, talagang sisikmura mo, tatanggalan mo ng ngipin. Alam niyo yung papatayin mo gamit ang nail cutter. Gusto, ang sarap ng ganun. Pero alam niyo po, dahil nga po sa grace ni Lord, sabi ko nga sa sarili ko kapag may isip ko yung mga ganung bagay, ako nga pinatawad ni Lord What more pa tong mga taong ito? Hindi naman nila alam ito Lalo't lalo na po kapag inggit po ang pumasok sa puso ng tao, nalilimutan na po ang grace, Amen. Okay po, no? Naging masaya po ba tayo sa 3 linggo na pag-uusap ng grace? Ako po, personally, naging malaya po ako dito. Ang sarap. Sa mga susunod po natin pag-uusapan, try to open up. No po? Alam ko po na may mga nakasanayan po tayong turo, may mga nakasanayan po tayong doktrina. Ang akin po, ang pakiusap ko lang po ay, pakibuksan po natin ang ating puso at isipan. Pakinggan nyo po. Na po? Amen? Pakinggan po natin ito. So, wala naman po mawawala. Lalo't lalo na kung galing naman po sa salita ng Diyos, hindi naman po natin hinugot ang mga verses po natin sa Webster Dictionary. Nilagay po naman natin, kinuha po natin to sa Bible. So try to open our mind and our heart dahil ang
ang itinuturo po natin ay hindi po galing sa mga theologian na narinig po natin noon. No po, ito po ay galing sa mga tao na nag-success sila dahil sa matinding pag-ibig ni Lord. Amen? Nag-success sila ng mga, kung tawagin po namin si New Breed Theologian, New Breed Theology, na dinala po ng mga revivalists. At na-conquer po nila, hindi lang po city, pati bansa. Amen? Amen? Are you there? Hi! Nag-a-adjust po ako sa boses ko kasi yung podcast nga po natin, uulitin ko. Kapag naririnig ko yung podcast, malakas pala talaga boses ko. Rinig siguro kung nandito, rinig dun sa may kanto ng kalap, baka pumasok ba doon sa iskinita, rinig pa dun yung boses ko. So ngayon, adjust po tayo. So, amen. O, kahit din po ako, may grace din po sa aking lalamunan. No? Kaya, nag-adjust po tayo. Amen? Amen po. O, ako po mismo, di ba? Ako din po mismo, nakita ko sa sarili ko, ay, konting bawas ng pagka-husky. Kasi, ako rin po ang nagsasuffer. Kinabukasan, matat. Amen? Thank you, God. Hallelujah. Bagong topic na naman po tayo. Amen. Our topic for today is Grace Sustain Revival. Sabihin mo, Grace Sustain Revival. Masusustain po ng grace yung revival na meron po tayo. Katulad nung sinabi ko po at first, na sinabi ko po nung last Tuesday, last 3 weeks ago, sabi ko po sa inyo, yung grace, tingin po kayo sa akin saglit. Yung grace, ito po yung magsusustain sa atin para hindi po tayo manlamig sa Panginoon. Amen? Kasi magkokos po siya ng fire sa puso po natin dahil mas nakita natin na mas malawak yung pag-ibig ni Lord. Amen? Napakasimple lang ng requirement ni Jesus. Ang sabi niya lang, tanggapin mo ako sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas, liligtas ka, pinagaang pa po yan. Sinabi ni Lord po yan, no? Kung sino man ang tumanggap at nanalig kay Kristo, bilang Panginoon, di ba? Siya ay may karapatang maging anak ng Diyos. In John 1, verse 12. Pinagaang po yan sa revelation na binigay ni Jesus through the Holy Spirit, pinagaang po yan kay Paul. Nakuha po natin. Ano sabi ni Paul in Romans chapter 10, verse 9? Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Diyos, ligtas ka. Imagine, nakuha niyo po, pinagaang niya. Amen. Pinagaang ni Paul yung sitwasyon na tumanggap at nanalig. Tingnan niyo po ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen, lahat. Tayo po ay full gospel po tayo. Full gospel church po tayo. Tayo po ay naniniwala sa sinasabi po ng Biblia. Amen. Amen. From Genesis to Revelation, pinaniniwalaan po natin yan. Amen. Amen. So, si Paul, eto nakakatuwa po kay Paul, nung kami po, nung nag-uusap, Sister Sarah, Micah, si Dek, nagsabi ko, alam nyo, may nagtanong nakalimutan ko yung tanong Ito, naalala ko lang yung sagot ko Sabi ko, salamat kay Paul. Alam nyo, sa tuwing maaalala ko ang ginawa ni Paul, oh my God, without Paul, wala po tayo. Wala po tayong mga Gentiles. Tingnan mo yung katabi mo. Kung hindi nakatanggap at hindi naging Kristiyano, si Paul, si Apostle Paul, kung hindi po siya naging Kristiyano, laglag tuka po tayo. Dahil automatic, hindi po natin kuha ang kaligtasang meron ng mga Hudyo. Amen? Meron pong isang Gentile na hindi pumayag. Hindi pumayag na ang kaligtasan ay nasa Hudyo lang. Sino po yon? Si Paul. Amen? Nakuha niyo po? Pangit man po yung word nun. Pangit man, pero alam ko maintindihan niyo po ako. May utang na loob po tayo sa Kanya. Amen. Bakit? Without Him,
Sa pamamagitan ng Holy Spirit na binigay sa Kanya. Without Him, wala. Yari po tayo. Hindi po tayo ligtas. Walang Pilipinong mapupunta sa langit. Amen. Walang Amerikanong mapupunta sa langit. Walang anumang lahi kundi Israel lang. Nakuha niyo po. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ni Lord, hindi niya hinayaan nakakilala si Paul. Si Paul na malakas ang loob. Si Paul na siyang nag-release ng lahat ng hiwaga ng kautusan. Nakuha niyo po? Lahat ng hiwaga ng kautusan hanggang sa dumating si Jesus, hanggang sa nakita niya yung full view. Oh my Lord. Sabi ni Paul, napaka-lawbreaker ni Jesus. Amen. Amen po ba tayo dyan? Amen. So, grace, sustain, revival. Sabi mo sa katabi mo, nang dahil sa biyaya ng Diyos, mag-aapoy ka. Amen. Dahil sa apoy ni Holy Spirit, dahil sa grace ni Lord, ikaw mag-aapoy. Mananatili ka ngayon. Ngayong alam mo na, in 3 weeks na naging topic natin, ngayon alam mo na na ikaw ay naligtas dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus. Kay Jesus Christ. Sa iyong pananampalataya sa Kanya, ikaw ay naligtas, kapatid. Iyan yung susi para ikaw mag-apoy sa Kanya. Para hindi ka mawala, para hindi ka manlamig, para hindi ka matisod, para hindi ka, alam mo na, yung manghina. Amen. Are you there? Napakasarap po talaga pag pinag-usapan na, lalo't-lalo na, ang hiwaga po ng Panginoon. In Hebrews chapter 10, pakibuksan po natin pong Bible. Hebrews chapter 10 verse 1, may I borrow your Tagalog Bible kung sino po yung may Tagalog dyan. Meron naman po tayong, babasahin ko naman po, So, Hebrews chapter 10 verse 1, thank you, Lord. Hebrews chapter 10 verse 1, sa Tagalog po, Hebreo, Gis. Hebreo 10, sa talata 1. O, ayan. Tagalog na Tagalog po yan. Na po, Hebrews chapter 10, verse 1, ang sabi po dyan, for since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, galing, no? It can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. In Hebrews chapter 10 verse 1 na Tagalog, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Kuha niyo po? Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Nakuha niyo po? So in short, ang kautusan ay hindi magdadala sa iyo sa kaligtasan. Hebrews chapter 10 verse 1. Tama po ba? Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos. Ang kautusan, hindi ka gagawing banal niyan. Amen? Kung babasahin mo, ang daming kautusan. Napakadami. I think meron pong more than 500 law. Diba, 10 commandment lang ang alam po natin, no? Alam nyo po, sa Pentateuch, sa 5 book of law, kaya nga po tinawag siya ng 5 book of law. Marami po doon. Doon pa lang. Ang dami na. Buksan nyo pa lang po ang Leviticus, napakarami na po doon. Na po. So, ang sabi dito ng mga apostol, kasi sila sa paniniwala po ng mga theologian, ang Hebrew daw po ay sinulat ng mga apostol. So, sa kanila pong pagkakasulat,
according sa revelation na na-receive nila kay Jesus, ang kautusan ay hindi magdadala sa iyo para ikaw ay maging banal. Kung babasahin mo ang mga sumunod na talata dyan, binanggit din po dyan na hindi ka dapat maging sin conscious. Ikaw dapat ay maging grace conscious. Amen. Para masustain yung revival na meron po tayo, para masustain yung fire na meron po tayo, number 1, na dapat maging character po natin, huwag mong tignan ang mali, tignan mo ang tama. In Romans chapter 12, pakibuksan po natin ang Romans chapter 12. Verse 2. Kung babasahin niyo po ito, isa lang po yung pwede nating maisip. Tingnan niyo po ha. Bigyan ko po kayo ng konting idea. Simulan po natin sa verse 1. Ano po ang sabi ng Hebrews chapter 12, Romans chapter 12, verse 1. Tingnan po ha. Amen. Thank you, God. Sabi dito, I appeal to you therefore, brothers. Ang kausap niya po ay mga kapatiran. By the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Tumutukoy po daw ito sa iyong pagsamba sa ating pong Panginoon. Verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. And sa Tagalog po, kaya nga mga kapatid, alang-alang po sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako ay nakikiusap sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. No po? Sabi diyan, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Tingnan niyo po, nakuha niyo po. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Tingnan niyo po ha. Sabi ni Paul, do not be conformed. Ano sabi niya? By the customs of this world. NLT version po, custom ang ginamit. Sa King James Version, customs din po ang usually ginagamit po nila. Tapos, bigla niya binanat, mag-change kayo ng mind. So in short, yung sinasabi niya na do not be conformed, ang ibig sabihin, kailangan magbago ang isip ng bawat isa po sa atin. Hindi po yung ating kilos. Are you there? So ang tinutukoy po dito ni Paul, ikaw mismo, kailangan baguhin mo isip mo kung paano ka mag-isip. To sustain revival by the grace of God, kailangan ibahin mo ang tingin sa mga pangit na bagay. Huwag kang tumingin sa kasalanan, tumingin ka sa tama, tumingin ka sa dapat. Are you there? Kasi nga tayo, kaya nga sabi ni Paul, kailangan magbago ka ng isip dahil ang mundo po natin marumi. Maruming mag-isip. Are you there? Kaya nakakalungkot po, karamihan po sa mga Kristiyano, no po? Mga kapatid po natin sa Panginoon, no, sinasabi niya, hindi naman po unbeliever ang kausap. Ang kausap niya, sabi niya, I appeal to you therefore, brothers. Nakuha niyo po? Sa kausap po niya? Ang kausap niya po, mga Kristiyano. Sabi ni Paul, ikaw na mga Kristiyano, mga kapatid ko, magbago na kayo ng isip. Huwag niyo nang gayahin mag-isip yung mga taong makamundo. Usually po tayo, ang tingin po natin na God, worldly thing ang tinutukoy dito. Kapag worldly thing, tignan niyo po ang James chapter 4, verse 4. Yun po yung tumutukoy sa mga worldly things. At tinutukoy po dito ni Paul is metanoia.
Changing the way we think. Dahil iba nga po tayo mag-isip. Ibang mag-isip ang mundo, iba ka dapat mag-isip. Kaya sabi ni Paul, magbago ka ng isip mo. Amen. Kung kasalanan ang tingin nila dito sa bagay na ganito, ikaw baguhin mo ang isip mo para hindi mo na makita. Para hindi ka mag-stay doon. Amen. Kasi yung iba po ang nangyayari, do not be conformed to this world. Huwag ka na makiayon. So worldly siya. Ganito po ang pagkaka-explanation ng iba. Halimbawa, si kapatid worldly, nakikipag-inuman, o nagiinom. Do not be conformed. Ako, hindi ako makikikonform. Hindi ako makikiupo sa kanya. Hindi ako makikisalo sa kanya. Are you there? Ganun po yung description nila. Pero paano po ba yung sinasabi ni Paul? Paano mo ngayon titignan siya na makasalanan? Dapat baguhin mo ang isip mo. May gusto po akong sabihin. I hope naiintindihan niyo po ako. Baguhin mo kung paano mo siya tignan. Kung siya po ay nagiinom, makiupo ka. Do not be conformed. Huwag ka naman mag-inom ng todo. Tingnan niyo po huwag niyo po ako mami-misinterpret. Baka mamisinterpret niyo po ako. Kung tatanungin niyo po ako, Pastor, masama po ba ang alak? Ang sabi ni Pablo, hindi niya po dinirektya. Ang sabi po ni Pablo, masama ang alak kapag sumobra. Ang tanong, iinom pa ba ako? Kaya nagkakaroon tayo ng masyadong na-close na yung mind mo in that way. Amen. Naalala niyo po yung istorya ni Paul at saka ni Peter na nakita ni Paul na nakaupo si Peter sa mga Gentile nung dumating yung mga Hudyo, humiwalay si Peter. Are you there? Naalala niyo po, pinagalitan po ni Paul si Peter dahil dun sa ganung ugali. Nagkakasiyahan sila. Amen. Kaya si Paul, gusto niyang baguhin yung mindset po natin kung paano natin tignan yung mga tao na alam natin makasalanan, lalo't-lalo na mga kapatid natin sa Panginoon. Are you there? Amen. Magpapatuloy po ang mga taong yan magpapatuloy po sa kasalanan ng mga taong yan kapag lagi po natin silang sinasabihan ng maling bagay. Subukan nating tignan yung mga mabubuting bagay, doon natin sila tignan. Doon natin sila i-approach. Amen. Doon natin sila i-approach. Ngayon kapag hindi mo nagugustuhan yung mga ginagawa niya, try to make yourself silent. Mag-pray ka para hindi ka makapagbuga ng pangit na salita. Remember, life and death is in the power of tongue. Kaya po pangit ang nangyayari po sa atin. Kaya sabi ni Paul, magbago ka ng isip mo. Bakit? Kapag yung isip mo ay isip ng customs ng mundo pa rin, ang lalabas sa bibig mo, puro condemnation pa rin. Are you there? Malalim po ba? Hindi naman. No po? So, baguhin po natin yung ating pong mindset. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, napakabuti mo. At the back of our mind, di pa bayad sa akin to Amen. Nakuha niyo po? Tignan po natin yung mga kapatid po natin. To sustain revival, alam niyo po, napakasarap po niyan. Ngayon, kapag hindi mo gusto, huwag ka nalang magsalita. Hindi mo gusto, huwag ka nalang magsalita. Magpigil ka sa sarili mo. Alalahanin nyo, ika nga ni Pastor Edwin, patience is a virtue. Amen? Alalahanin nyo, bunga rin ng banal na espiritu yan. Huwag ka nalang magsalita habang nanggigigil ka. Parang mukhang CR lang Amen? Are you there? Huwag ka na lang magsalita. And then, ipakama mo sarili mo.
And then, move on then. Sabi mo sa katabi mo, move on then. Amen! Iba tayong mag-isip sa totoo lang sa mga kapatid po natin. No po? Ang daming hindi kaibig-ibig. Sa totoo lang. No po? Kami nga ubod-ubod na lang kada tatayo kami dito kami ay nalalagay sa alanganin. Bawat sasabihin po namin, pwede nyo pong panghawakan at tapos yung panghawakan niya, pag hindi namin nagawa iyon, nako, tapon si pastor sa impyerno. Di ba? Kapag miyembro nagkamali, okay lang. Pag pastor nagkamali, nako, pasok, boom! Sabog yan. Di ba? Pag member nagkamali, okay lang. Di ba? At least okay lang. Hindi na ako aatin. May forgiveness naman. Pag pastor nagkamali, yung pastor na yan, ano yan Ayan, dapat mapunta sa impyerno yan Ayan, buhay pa yan. Tinusunog na kaluluwa niya sa impyerno. Diba? Dinaig pa si Jesus. Hindi ba? Amen. So, mahalin po natin ang isa't isa. To sustain revival, alam niyo po kung magtanggapan po tayo. Amen? Pwede ba tayo, yung katabi mo, tignan mo. Sa katabi mo lang tingin. Tingin ka lang sa katabi mo, huwag mo alis yung tingin mo. Tapos, habang tinitignan mo siya, sabihin mo sa kanya ang salitang ito. Alam mo, sa kahinaan mo, pwede mo akong maging kalakasan. Balikan mo, yung nagsalita, sabi mo, ako din. Pwede mo akong maging kahinaan, patay! Wag naman ganon. No po? Yari. Magpalakasan po tayo. Amen? Maging kalakasan po natin ng isa't isa to sustain this revival. Nyo po, alam nyo po, di ba? Nyo po, nyangaan nyo kanyo Di ba? Ang hirap talaga ng ganito. Ika nga ng mga komedyante, hirap kumita. Amen. Di ba, kapatid, mga kapatid? Tingnan nyo po yung verse niya, balik po tayo sa Hebrews chapter 10. Ang ganda ng verse na to. For since the law but a show of the good things to come instead of the true form of these realities, may mas maganda pang paparating. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka dahil may magandang paparating. Teka muna, tingnan niyo po kapatid, gaano na ba katagal nung sinabi ito? Pagkatapos po nung kay Jesus, 30 years old si Jesus, 70 AD nagkaroon ng gulo, namatay ang lahat ng apostol. Tingnan niyo po 70 AD, nagkaroon ng matinding gulo sa bansang Israel. Tingnan niyo po 70 AD. Ilan taon na po tayo ngayon? 2015. Minus 70. Ilan? Kaya nagpastor po ako Marami Yun, napahawak ng calculator si Brother Joseph. Ilan? Di ba? 1945 years. 1,945 years na po ang lumilipas nang nabanggit po itong salitang ito. Nakuha niyo po? So sabi niya, tingnan niyo po, for since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities. Tingnan niyo po 40 years, 30 years from Jesus, 40 years, nagkatudasan ng lahat ng mga Kristiyano. Nagkahiwa-hiwalay silang lahat. 40 years. Biglang nagsalita si Paul. Sabi niya, pambira, ang mga disciples, ang mga apostles, pambira, may magandang paparating. May magandang paparating sa ating mga Kristiyano. Amen.
Kaya sabi niya, etong magandang paparating na to, hindi na kayo mahihirapan. Sabi niya, hindi na kayo gagawa ng handog once a year. Oh my Lord! Sabi niya, the key word of these new things, itong magandang bagay na ito, itong napakasarap na bagay na itong paparating. 40 years nung namatay si Jesus, at mga kapatid, tingin po kayo sa akin, 40 years nung namatay si Jesus, ay 1,945 years na po nakakalipas. Tignan niyo po, ang tanong, yung manifestation ng verse na ito, kailan kaya nangyari? Nangyari po ito nung si Jesus po ay nabuhay sa cross. Nung lahat po ay kiniling niya. The word "it is finished" ay tumutukoy po ito sa lahat ng mga salitang binitawan ng Ama at sa lahat ng salitang binitawan ni Jesus. Amen. Sa lahat ng pangako niya sa iyo, tinupad niya po ito. Oh my Lord God. Palakpakan po natin si Lord doon. That's why maraming beses kung paulit-ulit, kung mauunawaan mo lang kung sino ka, kapag humingi ka, ang bilis ng sagot niyang, kapatid. Hindi mo na kailangan maghintay. Amen. Amen. Psalms. Tingnan niyo po. Anong verse yun? Anong verse yun sa Psalms? Hindi mo na kailangan maghintay. Psalms 20. Ano? Psalms 20. Tignan niyo po Psalms 27. Wala, hindi ko kasi naisama dito sa ano ko eh. 39:7. Psalms 39:7. Yes. Tingnan niyo po, Psalms 39:7. If you know who you are in the presence of our God, sa harapan ng ating pong Diyos. Tingnan niyo po sabi ni David, "And now, O Lord, for what do I wait?" At ngayon, Panginoon, ano pa ang hihintayin ko? Kung ang pag-asa ko ay nasa iyo laang. Tama po ba? Amen? Kaya kapag humingi ka kay Lord, sabi niya in Matthew chapter 7, kaya, ay nakulo, mga kapatid, intindihin niyo po ito. Sabi ni Lord habang nasa cross, "It is finished." Ano sabi niya? Tapos na. Ano katapos doon? Natupad na. Amen. Natupad na ang lahat. Are you there? And now, ano paghihintay mo? Sabi niya, Matthew chapter 7, kumato ka, pagbubuksan ka, maghanap ka, makakasumpong ka, humingi ka, at ikay ay pagbibigyan. Oh my Lord! That's why, Sister Rami, Lord, kailangan ko ng pera. Nangangailangan ng aking ama. Wala akong budget. Wala akong pera. Lord, I declare money miracle. Bababa, hikara, bababa, shande, ribo. Ganun po. O ano nangyari? Nag-seek siya. Seek and you will find. Naghanap siya. Teka muna, ang faith ko, kailangan kapag humingi ka, maghanap ka na. Hanap siya ngayon. Nakita niya si Sobre na tinanggalan niya na ng laman. Nakakita siya ngayon ng 500. Oh my Lord, nakangiti si Ninoy kasama ang asawa niya. Amen. Kung makukuha lamang po natin. Lumalakas na naman po yung boses ko.
Yes, 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 yes. Kalma, kalma lang. Kung makukuha mo lang. Amen. Mga kapatid, pinapasimple po ni Lord. Para ikaw mismo, hindi ka na give up. Para ikaw mismo, hindi ka na mawala sa church. Para ikaw mismo, hindi ka na sasabihin mo, Lord, pinangahawakan ko pangako mo, Lord. May problema ako ngayon, Lord, pinangahawakan ko pangako mo. Ganun lang po yung lagi nating sinasabi. Pero kapatid, kapag alam mo kung sino ka. Sabi niya, John chapter 4 yata, sabi niya, kapag humingi ka, i-claim mo na andyan na. Oh my Lord, Lord, I declare full band, music instrument, Lord, in Jesus' mighty name. Hallelujah, glory to God. Luhod-luhod na ako kanina sa kwarto, Lord. Kausap. Ay, may kinausap na pala. Lord, ibigay na nung kinausap mo. Thanks! So, yan, nakabili na po kami ng complete. May amp, 2 amp, isang acoustic amp, bass amp, tapos meron na rin po tayong bass, meron na po tayong acoustic din. Oh my Lord! Amen! Nakuha niyo po. Thank you, God. Thank you, Jesus. Kasi humingi ka. Humingi ka kay Lord. Amen. 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 Di ba? Pag humingi ka, kapatid, yun mismo yung tamang panahon. Amen. Yung humingi ka, yun na yung tamang panahon para i-receive mo. Sabi nung nagtanong sa akin, pastor, paano yun? Humingi ako, wala pa. Humingi ako, Lord, penging kotse, wala pa. Kapatid, naman. Pag humingi ka, i-claim mo na. Sana nag-gets lang po ako, ha? Mag-gets niyo po ako, ha? Nag-gets ako nung nagtanong sa akin, Humingi ako ng kotse. Lord, ngayon nahingi ko, Lord, penging kotse. Ang tanong, nandiyan ba yung kotse? Wala. Pero ikaw sa sarili mo, alam mo kung sino ka kay Lord, ibibigay niya na sa iyo yan. Amen? Naandyan na yan, kukunin mo na lang. Paano mo kukunin? Sabi na Matthew chapter 7, seek and you will find. I remember the testimony of Bishop Art. Grabe. You know, Bishop Art, di ba? Kilala naman po natin ang tindi sa deliverance. Kamukha niya. No? Eto po, grabe, tingnan niyo po, Humihingi siya ng sasakyan kay Lord. Nabasa ko po ito sa isang libro niya. Humingi siya ng sasakyan kay Lord. Tapos, sabi niya, Lord, pingin sasakyan, ganito, ganito. Wala kami magagamit sa mission, and blah, blah, blah. So, kasama niya yung team niya, may pinuntahan silang bahay. Yung bahay na pinuntahan nila, may sakit. So, pagpunta nila doon, pinag-pray nila. Si Pastor Anto, kung narinig niya na po itong testimony na to. Sa Signs and Wonders ko nabasa ito ni Bishop Dante Belus. So, pag niya, nakita niya, sabi niya, ito. Pinag-pray niya. So, nakalaya. Hindi ko lang makuha yung perfect istorya, no? Pero ito po, nung pauwi na, sabi nung pinag-pray nila, Pastor, magko-commute lang kayo. Oo, magko-commute lang po kami. Wala kayong sasakyan? Wala. Ito po yung susi. Iuwi niyo pa na po yung sasakyan na naandyan. Oh my Lord! Seek and you will find. Nasaan na? May kinausap na si Lord sa hiningi mo, kapatid. Amen. Ang ipag-pray mo, kapatid, ang ipag-pray mo, wag yung tamang panahon. Ang ipag-pray mo, Lord, yung kinausap mo, tumugon agad. Ang masama, ang ano lang po kasi kaya lang nade-delay, kaya nagkakaroon tayo ng word na wait, kaya nade-delay kasi yung mga kinakausap, hindi tumutugon agad. Pero ang totoo na, andyan na. Amen. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Naku Lord, nakikita nila, naunawaan nila ako sa pangalan ni Jesus.
Opo. Kaya nga sabi ni David, si David mo mismo, "Oh Lord, and now, oh Lord, for what do I wait? Ano pa ipaghihintay ko? Eto na, ang pag-asa ko ay nasa iyo lamang kamahalan." Sabi nga ni Pastor Ber, kamahalan, di ba? Nasa iyo na, Lord. Ano pa hinihintay ko? Amen. Ang sagwa. Di ba? Amen. Are you there? Ang ating pong pag-asa ay nasa Panginoon. Bakit ka pa matatakot? Amen. 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 Hallelujah to the house. Thank you, Lord Almighty. Nawa po nila ako. O, di ba? Para masustain. Amen. Ay, ito po yung number 2. Paano kaya natin pangawakan tong number 2? Lord, bigyan niyo po ako ng tapang. Sabihin po ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maunawaan nila ako sa number 2. Amen. Lord, wag po nila mamimisinterpret. In Jesus' name. Number 2, to sustain revival according or by the grace of God, you need to bless your leader. Ang hirap. Wala na nga ako, wala na. Magbibigay pa ako sa kanya. Ay, pinapagalitan niya ako lagi niyan. Ay, naka. O, diba? Sa SOR, naalala ko, kung yung mga hindi nakaka-attend ng SOR, nabanggit ko po ito sa SOR. Sa SOR, naalala ko po, nabanggit ko, tingnan niyo po, we need to bless our leader and most especially our pastors. Our principle, tingnan niyo po eto po, ayan na naman po tayo, Pastor Raymond, mahilig ka mambasag ng doktrinang alam namin. Wag po kayong mag-alala, lahat ng sasabihin ko ay galing sa Biblia. Ito po, nakasanayan po natin, ang tithes and offering. Tama? Sino po yung mga nagtatites? Sino po yung mga nag-offering? So, lahat po tayo nagtatites, lahat po tayo nag-offering. Ay kung sabihin ko po sa inyo na mas malaki dapat po ang offering kaysa sa tithes. Amen? Amen po? Bakit? Dahil po kapag offering po pinag-uusapan, kasi po, tingnan niyo po huwag niyo po ako mamimisinterpret. Kapag binasa niyo po ang Book of Acts, basihan ng offering. Pag binasa niyo po ang Book of Acts, sa pagbibigay ng mga taong nakakilala po sa Panginoon, yung mga Kristiyano, binebenta po nila yung titulo ng bahay po nila, binebenta po nila yung bahay nila, lahat na napagbentahan, usually yung iba, tinatanim po nila sa mga apostol. Para po for the mission. Ang tawag po doon ay offering. Ano po tawag doon? Offering. Pastor, paano naman po sa tithes? Lord, in Jesus' name. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Paano naman po sa tithes? Sa mga taong nandito, naniniwala po kayo sa Bible? Naniniwala po? Open your Bible in Book of Numbers. Book of Numbers, chapter 18, verse 21. Magbabago ang mindset nila, Lord, in Jesus' name. Book of Numbers, chapter 18, verse 21. Ayan. Ayan. Kayo po mismo magbasa. Tingnan niyo nga po natin. Sino po yung Mami, may Bible? Pakibasa po yung inyo po nabasa. Numbers 18 verse 21. Numbers sa Tagalog bilang. Mami, pakilakas po.
The congregation. Ano nga po? Numbers 18:21. Oh, hindi ko po Bible ha. Bible ni Mami. 21. And behold, I have given the children of Levi all the tent in Israel. Sa ibang version. Anong version po ito? King James. Tignan niyo po sa ibang version. Lahat ng ikapo, kanino ibibigay? Kanino po? Sorry. Anong version to, kapatid? CEB, Youth version. Kapatid, youth ka ha? Youth 21. Youth 21. Numbers 18:21. 10% of the Israelites, crops and one out of every 10 of their newborn animals belong to me. Tingnan nyo po ha. Kanino po pupunta ang 10? Kanino? Kay Levi. Tingnan nyo po ha. To the Levites, I have given every tithes in Israel for an inheritance in return for their service. Pagbalik lang po, Bombay lang po ako, return. Return. No, tinawanan ako ni Kimberly. In return, di ba, Bombay, ganun magbasa. In return for their. Tingnan niyo po, in their service that they do. Their service in the tent of meeting. Congregation, sa King James Version. Sino po itong mga to? Sino po ang mga Levites? Yang mga poging pastor po natin. Yes. Amen. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Testimony lang po. Meron pa akong kahit 5 minuto. May I call Andrea to set up the... Salamat, umabal ka, kapatid. Tingin po kayo sa akin saglit. Huwag niyo po ako mamimisinterpret. Ito po ang sinabi ng Bible. Hindi ko po sinabi. Tingin po kayo sa akin saglit. Hindi ko po sinabi. Alam niyo po ba na wala pong mahirap na pastor sa ibang bansa? Bakit po? Ang tithes po nila sa pastor na pupunta. Sa Malaysia, sa Singapore, and most especially in Israel, wala pong pastor na mahirap. Kapatid, huwag niyo po ako mamimisinterpret. Ay po ang sinabi ng Bible. Para kanino po ang 10%? Ang tithes. That's why in Malachi chapter 3 verse 10, ano sabi niya doon? Give your whole tithes in the, hindi naman po for the church building, for the storehouse, because para may pagkain. Tama? For the food. Ang purpose po niya, para yung mga nag-full time, hindi po sila magutom. Are you there? Huwag niyo po ako mamimisinterpret. Binibigay po natin ang tithes po natin, binibigay po natin ang offering po natin. Our mindset, this tithes for our building. That's why ang mga pastor karamihan gumigive up. Testimony, hindi ko na natuloy eh. Hindi niya kaya, may pastor, hindi niya kayang ituro ito. Sabi niya, alam mo, Pastor Eman, nagpe-pray ako kay Lord. Ang tagal ko na nagpe-pray kay Lord. Meron na sigurong 10 taong pagpe-pray ko kay Lord na may magturo niyan. Kasi hindi ko kayang ituro eh. Dahil kapag tinuro ko, baka ma-misinterpret ako ng tao. Ikaw ba naman sabihin ko sa'yo, oh, yung tithes mo sa akin mapupunta ha? Yung tithes mo sa akin mapupunta. Pastor, ako eh. Are you there? Ang tanong, mamimisinterpret ka o hindi? Mamimisinterpret ka talaga.
Di ba? Yes! Amen! Amen! Sabi niya, Pastor, ang tagal ko nagpe-pray. Talaga pa na yung parinig sa akin. Ang tagal ko nagpe-pray na magtuturo ng ganyan eh. Sabi ko, Pastor, pinariringgan mo ba ako? Baka alam, tumukan to. Ang dami ko na nakaaway dahil lang sa... ang dami nang nakaaway niyan dahil lang sa mga ganyang ano. Kapag tinuro ko yan, baka mamaya maraming mag-aalisan sa church. Pastor, alam ko may papaliwanag mo ng maayos eh. Amen. Uulitin ko, may mga umaten dito ng SOR. Kailangan ko ng 12. 12 tao. Come on, tayo. 12. May tatlo, may 4 na tumayo. May 5, may 6. Punta po dito yung 12. Yan. Sino sa inyo si Judas? Hindi po, joke lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dalawa pa. 11. Sino pa po? Isa pa. 12. Mahal, ikaw, sumama ka na. Ay, mo suportahan na. Yan ha. Hindi, joke lang. Tingnan niyo po ha. Bigyan lang po natin ng konting halimbawa. For us to understand what is tithes. 12 po itong anak ni Jacob. Amen. The 12 tribes of Israel. At isa po dyan si Levi. Nakuha na po natin niya. Marami. May Naphtali, may actually, may patiently. Hindi, teka lang po. Di ba? Nakuha po natin yung mga pangalan. Nagpapatawa lang po ako. Now, sabi ni Jacob, ayoko nang pumayag na yung templo walang bantay. Walang mag-aasikaso, walang mag-aalaga ng bahay ng Diyos. Ayaw pumayag. Kinausap niya si Jacob. May tinatawag ako sa isa sa mga anak mo na dapat maging lingkod ko. Sino yon? Si Levi. Hindi ka dito. Eto si Levi. Ngayon, sabi ni Levi, ikaw, Levi, wala kang ibang gagawin. Hindi ka pwede mag-ani, hindi ka pwede magtanim, hindi ka pwede mag-alaga ng hayop, hindi ka pwede, in short, wag ka magtrabaho. Mag-full time ka. Bakit po? Lahat ng assignment ng templo, sa kanya ibibigay. Ang pangalan niya po ay Levi. Siya po si Levi. Ito po yung 12. Ito po ang ginawa ni Jacob. Ano ginawa niya? Naphtali, actually, patiently, immortality. Yung mga tingnan niyo po ha. Ikaw, magtatrabaho ka. Yung ikapo mo, yung 10% mo, ibibigay mo sa kanya. May 100% ka, tama? Opo. Magkano ang 10% ng 100 pesos? 10 pesos lang. So, sino mas malaki? Yung sa'yo, 90 po yung sa inyo 10% lang yung sa kanya Nangaano po kayo Apo? Ano, hindi, joke lang po. Ano po? Nakuha nyo po. Kung iisipin nyo po, mas malaki yung mga nagbigay ng 10%. Bakit? 90 yan sa kanila Hindi po ganun ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, mas malaki siya. Kasi siya nagbigay ng buhay kay Lord, kinalimutan ng pangarap. Nag-resign sa trabaho para lang sa Panginoon. Gusto niyang mag-full time kay Lord. Now, tignan niyo po mga kapatid, please, maintindihan niyo ako dito sa pangalan ni Jesus. 11 po silang magtatrabaho. 11 po magbibigay ng 10%. Ilan na pong porsyento yan? 110. In short, gusto ni God, mas malaki ang lingkod niya. Amen. Ay gaganahan magligbot ng buong Pilipinas yan, sinasabi ko po sa inyo. Kapag malaki nare-receive niyan, ay nako, kahit hindi nyo na, ay pastor, hindi mo binisita yung isang Bible study natin dun, Amen. Bakit? Promise sa mga pastor na hindi nyo maririnig dumaing yan, wala na po kaming pangsaing church. Ang napakabuti ng Panginoon, kahit kami po ay wala makain. Ito pa rin po kami nakakatayo. Ang sakit sa tenga kapag minarinig ka pong pastor na ganon.
Amen? Hindi po tinuturo po ito. Gayon po, gusto ko po na maging mayaman po ang bawat isa po sa atin. Why? Ito po ang key to open up the windows of heaven, to pour out the blessing of the Lord. Amen? Why? Because your 10% is very mahalaga. Very important. Bakit? Meron kang isang mapapasaya. Si Levi. Amen? Hindi ko po sinabi yan. Eman chapter 18. Hindi ko po sinabi yan. No po, sinabi po ng Bible yan. Kapag sinearch po natin kung ano po talaga ang history ng tithes, bakit po nagkaroon ng tithes? Ang tithes po ay para sa mga Levites. Hindi po para sa church building actually. Kaya yung offering, kine-claim, at kaya meron po tayo, tithes and offering, hindi tithes lang. Kaya kapag nagbigay ka tithes lang, kulang pa rin. Kasi siya lang ang maliligayahan, hindi po yung bahay ni Lord. Amen. Amen. Dahil ang purpose lang ng tithes para sa pagkain niya. In short, physical, para sa physical, bumili ng damit. Si pastor, nangantindi na ng preaching. Antindi na, grabe na. Nganga na yung, alam mo yun, nganga na yung swelas ng sapatos. Nakanganga na, antindi ng preaching, ikaw naman na-bless ka, yung kapal ng pera na hawak mo, nakalastik pa, nakagoma pa. Eto si pastor, tindi ng preaching, bomba, lahat, ayun, napaiyak na tayo. Ayun na, tapos yan, ikaw naman, grabe nakaka-bless si pastor, hinugot mo yung pera mo sa bulsa mo. Tapos, tumapat ka kay pastor, pastor, pansin ko yung sapatos mo, nganga na yung swelas ha. Oo nga eh, grabe, pinakita mo pa yung pera. Tinanggal mo yung goma. Pagtanggal mo ng goma, pastor, ito goma, itali mo. Amen? Oh my God! Are you there? Ang tanong, maghihirap ba siya? Hindi. Pero kapag pinabayaan mo, maghihirap talaga. Hindi po ginagawa po yan. Sa administration po ng bawat iglesia, kaya ko lang po nasabi po ito, pero depende po ito sa atin kung ano po yung naging kultura nyo. Pero kung ang kultura ng Bible po, susundan po natin, sila po ang mga makikinabang po dyan. Amen? Kaya mas malaki po dapat ang offering. Ang offering po kasi para sa pagpapaganda ng ating pong church. Imagine, magkaroon ka ng 1 milyon, magkano kay pastor? Kaya walang mahirap na ministro ng INC. Practice po. Amen? Kaya kuha po nila prinsipyo eh. Amen? Are you there? Sinungaling Bible. Sabi ni Lord, pinapaulan ko sa matino at sa mga makasal tsaka mga banal. So in short, lahat kayang maambunan. Kapag nayakap nila prinsipyo, sila nakakayakap ng prinsipyo. Kuha po natin. Amen? Are you there? Sige po, maraming salamat sa inyo. 11 lahi ni Jacob. Hallelujah. Kuha po natin. By administration ng bawat churches, hindi po yan ginagawa. Ano po ginagawa ng mga administration ng churches? Tingnan niyo po, kaya basag talaga kapag gusto ni Lord ang gusto natin mangyari eh. Ano gagawin nila? May porsyento. Ito. Porsyento kay pastor. Magkano collection natin ngayong araw na to? Ang collection natin ngayong araw na to ay 60,000. Ay kay pastor, tama na 2,000 ngayong linggo na ito. Amen? Okay, pastor, tama na 2,000. Okay, ganito. O, ganyan. Di ba sa admin? Hindi nyo naman po kasi alam kasi wala po kayo sa admin. Amen? Nakuha niyo na po? Hi. O, tignan niyo po ang pastor niyo po. Pastor Anton, nandyan. Wala si Pastor Edwin eh. Wala rin si Mami Marge. Tignan niyo po. Diba? Napakagwapo. Di po ba? Ang sarap kaya ng ganyan. Amen? Kaya ako naniniwala kapag gano'n na naging sistema ng Bible,
ang daming magpapastor niyan. Amen? Baka sabi, Pastor, lilibutin ko Mindanao. Talagang grabe yun. Bakit? Ayos eh. O sabihin na natin, maglilingkod ka lang dahil sa pera? Hindi. Sinabi ng Bible yun eh. Sabi ni Paul, wala ba kaming rights na makatanggap? Sabi ni Paul, naalala nyo? Kaya ako nagtrabaho na lang eh, sabi ni Paul. Nag-tent making siya. Kaya ako nag-tent making na lang eh. Nagtrabaho na lang ako. Bakit? Wala man lang sa inyo magbigay. Amen. Basag ka. Amen. Amen. Love your leader. To sustain this revival, by the grace of God, love your pastor. Love your leader. Hindi po biro ang ginagawa nila. Amen. Hindi po biro, hindi po basta-basta lang. I remember Pastor Edwin and me, nag-usap po kami. Sabi niya, alam mo, sa atin, no? Sa ginagawa natin, hindi lang pamilya natin iniisip natin eh, no? Sabi ko, oo nga po, Pastor eh. Sabi niya, kasi iisipin mo, problema na ibang tao. Pati yung problema na ibang tao, iisipin mo. Hindi mo naman problema yun. Puproblemahin mo. Hindi mo kano-ano. Pero dahil, alam mo yun, dahil sa pastor kami, hindi mawala sa aming isipan, tignan pa rin kayo. May mangyari sa inyo, hindi kayo pinabayaan. Tama? Amen? Thank God for our pastor. Thank God for our leaders. Kahit wala na po sila, kahit wala na matira sa kanila, pag lumapit ka, iintindihin ka niyan. Iisip ng paraan yan. Pastor Amen. Mahal niya tupe. So tayo din naman. No po? Yung mga pastor natin na nandito, mahalin po natin. Huwag na maging matigas ang ulo. No po? Amen. Amen. Sa linggo walang a-absent. May mahalagang araw po tayo sa linggo. Ay, mahalagang araw. Mahalagang gagawin po tayo sa linggo. Walang a-absent po, ha? Sabi mo sa katabi mo, nandito ka sa Sunday, ha? Wala po tayong media. Sayang, naipakita ko sana yung video natin. Doon na sana natin tatapusin. Wala eh. Siguro sa na lang, sa Sunday na lang. May video na ginawa si JC sa mission sa Cavite. So, makita niyo po sana yung nangyari doon. Diba? And lastly, ito na po yung ending. Tapos na po tayo. To sustain revival, love your neighbor or love your fellow workers. Tignan niyo po yung katabi niyo. Amen? So, tingnan niyo yung katabi niyo. Ayan. Yang katabi mong yan, kakailanganin mo yan. Kakailanganin ka rin yan. Can we stand right now? Kuha ka ng kapartner. Kapartner kita. Dito ka. Dali. Hindi, dito tayo. Partner tayo. Sige, yan. Kuha ka ng kapartner mo. Yan. Sasabog kami. Yan, okay na. May partner na. Sabi mo, partner. Hindi biro ang hirap, no? Pero alam mo, partner, makakayanan natin. Magtulungan lang tayo. Partner, nandito lang ako, ha. Pwede kang lumapit sa akin. Pag meron ako, tutulungan kita. Pag wala,
gawa tayo ng paraan. Di ba? Amen? Amen. So, pwede ba, alam ko yung kapartner mo, marami ring ano yan eh, marami ring ano sa buhay yan eh, parang marami rin siyang, alam mo to, ang tatawag dito, marami siyang ano sa puso niya, hinanakit, dinadamdam, di ba? Pwede mo bang, yung kapartner mo, isipin mo si Lord, yung kapartner mo, total, kamukha naman ni Lord yan. Sabihin mo sa kanya yung gusto mong, oh, ikaw naman na kapartner, please naman, pag narinig mo, wag mo namang i-chismis, ano? Between you and your partner lang. Okay lang ba yun? Okay lang? Okay lang? Sige. Okay, yung sa kapartner mo, sabihin mo, yung kapartner mo, isipin mo si Lord yung kapartner mo. Close your eyes, isipin mo yung kapartner mo, si Lord yung kapartner mo yan. Tapos, sabihin mo ngayon, mas maganda yung naririnig niya. Sabihin mo sa kanya, hawakan mo kamay, hawakan mo sa balikat, di ba? Tapos, isipin mo si Lord yan. Sabihin mo, Lord, salamat kasi nandito ka. Salamat kasi naandyan ka. Huwag mo isipin yung kapartner mo yung kapartner mong ka-churchmate mo. Hindi, isipin mo si Lord yung kapartner mo. Isipin mo si Lord yan. Sige. Ngayon, maiintindihan ka ng kapartner mo. Baka kasi hindi mo maintindihan ang kapartner mo. So ngayon, habang siya ay nagre-release ng word sa'yo, yan. Come on, sabihin mo. Lord, iba kasi yung nahawakan mo no? Si Lord kasi hindi natin nahawakan. So yung kapartner mo, hawakan mo. Hawakan mo sa balikat. Partner, Lord. Partner in life mo ngayon si Lord. Partner. Amen. Partner, I need you. Kailangan kita, partner. Sige, mas ang sarap kaya kapag, yan, sabi, partner, kailangan kita. Kailangan kita. Partner, mahal kita. Kailanman hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Yan, sige. Sabi mo, partner, salamat. Iintindihin mo ako ngayon. Alam ko, naiintindihan mo ako. Come on. Sarap, di ba? Kung wala nakakaintindi sa'yo, nandito ako. Thank God. Sabihin mo sa kapartner mo, kung sa bahay niyo wala kang pamilya, nandito ako. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Ngayon, okay lang ba umikot tayo? Puntahan natin isa-isa.
Tapos yakapin din natin. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sarap yan nun. Di ba? Isipin mo, reunion ito. Meron kang nanay, hindi mo na matagal na po. Meron kang nanay, gusto mo yakapin. Nandiyan ang ating nanay, mga nanay natin na nandito. Can you give your best hug